Nagkatinginan sina Tadeo at Gray. Ilang sandali na tila sinuri nila ang isa't isa. Bago bumaling sa kanya si Tado. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nito. Umawang din ang labi nito. Ngunit bago pa ito makaimik, ay mabilis na hinawakan ni Emmy ang kamay nito. Mag-usap tayo sa labas, Tado. Kaagad na hinila ni Emmy si Tadeo Miguero palayo sa pinto. Tila naman tuod itong nagpahila. Wala itong nagawa kundi bumaling na lamang ng tingin kay Gray, na hindi kakikitaan ng kahit anong emosyon. Dinala siya ni Emmy malapit sa gate. Binitiwan lamang nito ang kamay niya, nang magkaharap na sila. Huwag ka sanang masyadong masyok, Tado. Baka mahimatay ka. Noon na rin napabaling ang tingin ni Tado sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay kitang-kita ang pangamba sa mga mata ng babae. Huwag ka sanang maging advanced thinker, Tado. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi naman umimik si Tadeo Miguero. Nanatili itong nakatingin kay Emmy. Tila hindi pa nag-sink in sa utak nito ang natuklasan. Napalunok naman si Emmy, bago muling magsalita. Iyong lalaki, sandali itong bumaling sa pinto, bago muling nagsalita. Si Gray yan. Bakasyonista rin siya rito. Napakurap naman si Tado sa narinig. Brace yourself, Tado, wala nang intro-intro ta. Nandito siya sa bahay kasi nagpapanggap siyang si Ashton. Umawang naman ang labi ng lalaki sa narinig. Ngunit bago pa ito makaimik, ay muling nagsalita si Emmy. Sana maintindihan mo ako, ginawa ko to para sa mga bata. Miss na nila ang papa nila. Sa huling sandali, gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng may ama. Nagpakawala naman ng buntong hininga si Tado. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo sana akong isumbong kina Ate Natasha. Nangislap ang mga mata ng babae, na tila ba anumang oras ay maiiyak ito. Hindi ko boss si Lady Natasha, para magsumbong sa kanya, Lady. Mahinahong saad nito. Tatanawin kong malaking utang na loob ito, Tado. Sana mananatiling sekreto to sa pagitan natin. Huwag kang mag-alala, Lady. Sa iisang Vil Accorda lang ako naglilingkod. Mananatili akong tapat sa kanya hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Tila naman nahimasmasan si Emmy mula sa kanyang damdamin kanina. Automatikong yumarko ang isang kilay niya, dahil sa napakaseryosong tono ni Tado. Bigla tuloy gumana ang kanyang kapalyahan. Hindi ba parang ang oo naman yan, Tado? Until last breath talaga. Gumuhit naman ang nahihiyang ngiti sa labi ni Tadeo Miguero. Hindi rin ito naiwasan ang magkamot ng ulo. Lady naman parang oo po talaga, pero ganun po talaga ako katapat kay Master. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ng babae. Aces, yes or no lang naman ang alam kong sagot sa sinabi ko. So ano nga, gusto ko ng malinaw na sagot para wala kang kawala. Muli na lamang napakamot ng ulo si Tadeo. Hindi kita isusumbong, Lady. Si Master Blumentritt lang ang boss ko sa mga Vil Accorda. Wala nang bawian yan, ha. May deal na tayo. Subukan mong baliin ang kasunduan natin, kulong ka sa breach of contract. Mahina namang natawa si Tado sa narinig. Wala naman tayong kontrata, Lady. Kutos gusto mo. Iniamba nito ang kanyang kamay, ngunit sa halip na matakot si Tadeo ay lalo naman itong natawa. Pinaningkitan na lamang siya ng mata ni Emmy. Nang makita nito ang klase ng tingin ng babae, ay pilit niyang sineryoso ang kanyang mukha. Pero Lady, baka naman ma-fall ka dun ah. Kamukha pa naman ni Master yun. Nilang naman habang nakangiti si Emmy. Taken na ang kagandahan ko, Tado. Hindi ako bibigay kay Gray. Gumuhit naman ang nanunuksong ngiti sa labi ng lalaki. Kanino ka taken, Lady? Kay Master Blumentritt ba? Pinaningkitan naman siya ng mata ni Emmy. Alam mo, chismoso ka. Mahina namang natawa si Tado, tila nahihiya. Try lang naman po, Lady. Baka sakaling maging honest ka sakin. Bago pa magkaimik si Emmy ay naaga ng pansin niya ang pagtawag. Mommy. Automatiko siyang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Bumungad sa kanya ang kambal na patakbong papalapit sa kinatatayuan nila. Tatay Tado. Nagniningning ang mga mata ni Hyde, habang ang atensyon ay nakay Tadeo Miguero. Hello Hyde. Lalo namang tumamis ang ngiti sa labi ng bata. Namiss kita, tatay. Tila naman hinaplos ang puso ni Tado sa narinig. Gumuhit ang saya sa mga mata nito, kasabay ng paggulo niya sa buhok ni Hyde. Namiss din kita, young master. Ang tagal po nating di nagkita, tatay.
Pero nasa malapit ka lang naman po. Iniiwasan mo ba ako tatay? Marahan namang umiling si Tadeo. Hindi po, young master. Busy lang kasi ang tatay. Bago pa muling makapagsalita si Hyde, ay inilapit ni Hyde ang mukha nito sa tainga ng kanyang kambal. You're calling him tatay? Should I call him tatay too? Mahina niyang tanong na tila bumubulong. Ngunit hindi naman iyon nakaligtas sa pandinig ni Tado at Emmy. Kaagad namang lumingon sa kambal niya si Hyde. Siguro, kambal tayo eh. Humawak naman ang isang kamay ni Hyde sa kanyang sarili. Umakto ito na tila nag-isip bago nagsalita. I should ask daddy. He might don't like it. Just like when I asked if I should call Kuya Indigo as daddy. Napanguso naman si Hyde. Kasi hindi pwedeng dalawa ang daddy mo. Daddy mo na ang papa ko kaya dapat siya lang ang daddy mo. Pareho na lamang nagkatinginan sina Tado at Emmy. Tila kasi biglang nalimutan ng dalawang bata ang presensya nila. Daddy is not my tatay. So it means that I call him tatay too. Bigla namang napalingon si Hyde kay Emmy. Mama, pwede ba yun? Napakibit naman ng balikat si Emmy. Tanong nyo kay tatay Tado mo kung gusto niya. Automatiko namang nabaling ang tingin ng dalawang bata kay Tadeo. Oo naman po, young master. Pwede niyo po akong tawaging tatay. Hindi naman po magagalit si master, kasi hindi naman niya ako karibal kay Lady Emmy. Bahagya namang kumunat ang noo ni Hyde. What is karibal? Pinandilatan naman ng mata ni Emmy ang lalaki. Tado, bunganga mo ah. Gumuhit namang ang alang-inang ngiti sa labi ni Tado. Peaceful lady. Pinaningkitan na lamang siya ng mata ng babae. Bago pa muling makaimik ang kahit sinuman sa kanila, ay nakuha ng atensyon nila ang pagtikhim. Nang mapunta ang tingin ni Emmy sa pinagmulan ng pagtikhim, ay bumungad sa kanya ang walang kenjatingiting si Gray. You're pregnant, Emmy. Baka mang-alay ka dito. Mahinahon itong turan bago bamaling ng tingin kay Tado. Pwede mo namang papasukin yung bisita mo sa loob ng bahay. Ay oo nga pala. Pasensya na Tado. Gumuhit ang nahihiyang ngiti sa labi ng babae. Tara sa loob. Marahan namang umiling si Tado, habang nakapaskil ang tipid ng ngiti sa labi nyo. Hindi na po lady. Aalis na po ako. Meron pa po akong aayusin. Marahan na lamang napatango si Emmy. Bye tatay. Goodbye tatay. Halos magkasabay na bulalas ng kambal. Kumaway-kaway rin ang dalawa sa papaalis na lalaki. Nang tuluyang makalabas ng gate si Tadeo, ay nagpasya na ring pumasok sa loob ng bahay ang mag-anak. So, who is he? Walang kenjatingiting tanong ni Gray, nang tuluyan na silang makapasok. Naiwan silang dalawa matapos magpatiuna sa pag-akyat ng hagdan ng kambal. Iyong dumating kanina, si Tado yun. Kaibigan ko. Naging guardian angel ko rin noon. Bale boss niya yung mister ko. Matamis ang ngiti ng babae. Kitang-kita rin ang ningning sa mga mata nito. I see. Marahan itong tumango. Nanatili itong seryoso, kaya naman agad na ring nabura ang ngiti ni Emmy. Mukhang malalim ang pinagsamahan nyo. You seem close with that guy. Nagusot ang ilong nito, bago muling nagsalita. Don't be too close to him. Hindi magandang tingnan Emmy. Bago pa makaimik ang babae, ay tumalikod na ang lalaki at umakyat ng hagdan. Naiwan na lamang si Emmy na napapaisip. Tanong niya sa sarili, pangit nga ba talagang tingnan ang samahan nila ni Tadeo Miguero? Something is off yun ang naramdaman ni Emmy sa mga sumunod na mga oras. Pakiramdam niya ay naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Gray. Gayunpaman ay hindi na lamang niya ito kinompronta. Aniya sa sarili, baka kasi nag-o-overthink lamang siya. Maaaring pagod lang ang lalaki, kaya biglang naging matamlay ang pakikitungo nito sa kanya. Tingin rin naman niya ay wala siyang nagawang masama. Tingin niya wala namang dahilan para magtampo o magalit ang lalaki sa kanya. Tatabi akong matulog sa mga bata. Sandali siya nitong tinapunan ng tingin, bago ito kumuha ng damit pantulog sa kanyang malita. Sige, maikling sagot niya. Ayaw na niyang mag-usisa pa. At isa pa maigi na rin na doon ito matulog, dahil hindi rin naman siya komportable sa ideya na makakasama niya ang lalaki sa iisang silid. Hindi na rin siya kinibo ni Gray. Walang imek itong lumabas ng kanyang silid. Mukha namang naging masaya ang gabi ng mga bata, dahil naririnig niyang humajijek ang mga ito. Gayunpaman ay hinayaan na lang niya ang tatlo.
Nauna pa nga yata siyang makatulog kaysa sa mga ito. Hindi niya inalintana ang ingay ng mga ito. Naging mahimbing ang kanyang pagtulog. Nagising siya kinabukasan mula sa mahinang pagyugyug. Mama, gising na. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang bihis na si Hyde. Nakasuot ito ng stripe na polo at pantalon. Halatang bagong ligo rin, dahil basa pa ang buhok nito. Nang igala niya ang kanyang paningin, ay nakita niya ang tumatagos na liwanag sa bintana mula sa haring araw. Bangon na po mama, may pupuntahan daw tayo sabi ni Papa. Hinila nito ang kanyang kamay, upang igiyas sa pagbangon. Kunot noo namang bumangon sa pagkakahiga ang babae. Saan daw tayo pupunta anak? Bago pa makaimik si Hyde, ay nakuha ng atensyon nila ang bagong dating. Hayaan mo na muna ang mama niyo Hyde. Mahina hong turan nito. Tila bigla namang naalala ni Emmy ang kanyang yumaong kabiyak dahil dito. Ganon na ganon ito makipag-usap kay Hyde noon. Come on, sa baba na muna tayo. Marahan namang tumungo ang bata. Kaagad rin itong lumapit kay Gray. Nakangiti namang hinawakan ni Gray ang maliit nitong kamay. Bago sila humakbang paalis sa silid ni Emmy, ay tinapunan siya ng tingin ng lalaki. Breakfast is ready. Hintayin ka namin sa baba. Marahan na lamang siyang napatango. Matapos gawin ni Emmy ang kanyang morning routines, ay kaagad na rin siyang bumaba. Nang dumating siya sa kusina, ay saktong naabutan niya na pinaghihimay ni Gray si Hyde. Ako na dyan Gray, Ashton. Tila biglang tumalon ang kanyang puso. Muntikan na niyang matawag ang lalaki sa totoo nitong pangalan. Mabuti na lang at mukhang hindi naman iyon napansin ng mga bata. Masuyong ngumiti sa kanya ang lalaki. Ako na, upo ka na lang dyan. Alanganin naman siyang naglakad palapit. Hindi niya naiwasang makaramdam ng hiya sa lalaki. Hindi pa rin ito ang totoong ama ng mga bata, kalabisan na ang pagsilbihan sila nito. Pero, binigyan siya ng lalaki ng masuyong tingin. Maliit na bagay lang naman ta Emmy. Kaya ko na ta. Mahina na lamang siyang napabuntong hininga bago umupo. Salamat, nginitian naman siya nito bilang tugon. Nagpakama si Gray sa mga bata. Kulang na lamang ay subuan niya ang mga ito. Maging si Emmy ay minakanakan nitong abutan ng kung ano-ano. Matapos ang agahan ay tumungo sila sa bayan. Ibang-iba ito sa nakasanayan nilang syudad, na may marami at nagtatayugang mga gusali. Bagamat mayroon malawak na bilihan, at may dalawang mall na hindi ganun kalakihan, ay wala pa rin ito sa kalahati ng syudad na kanilang pinagmulan. Gayunpaman, hindi pa rin maitago ang labis na galak sa mukha ng kambal. Nagkataon kasi na pista sa bayan, kaya may bukas na peryohan. Halos kara-rating lamang nila sa lugar nang makita nila ang pamilyar na tao. Tado, anong ginagawa mo dito? Gumuhit naman ang alanganing ngiti sa labi ng lalaki. Lady, nakalimutan mo na yata kung anong trabaho ko. Hindi naman kami mapapahamak dito Tado. Nagkamot ito ng ulo. Hindi pa rin tayo nakakasiguro lady. Asawa ka ng isang Vil Accorda. At dala mo ang mga tagapagmana ni Master Blumentritt. Umawang ang kanyang labi upang umalma, ngunit naunahan siya ni Gray sa pagsasalita. Hyde is right Emmy. Mabuti na yung nag-iingat. Tatay, sakay po tayo doon. Nagniningning ang mga mata ni Hyde na itinuro ang carousel. I also want to ride there tatay. Kaagad namang bumaling si Tado kay Emmy. Nang tangguan siya ng babae, ay malawak ang ngiting bumaling siya sa mga bata. Tara, yahey! Magkasabayan pang pumalakpak ang dalawa. Nakangiti na lamang si Emmy na sinundan ng tingin ang tatlong patungo sa carousel. Habang pinapanood niya ang mga ito na tuwang-tuwa, ay wala ring pagsidlan ang kanyang galak. Aniya sa sarili, ang mga anak niya ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Hindi siya naging successful sa career. Pero feeling blessed naman siya sa pagkakaroon ng supling. Aniya, totoo nga yatang, the essence of a woman is to become a mother. Tila bumalik sa realidad si Emmy, nang maramdaman niya pagdantay ng kamay ni Gray sa kanyang siko. Puno ng pagtatakang napalingon siya sa lalaking umakbay sa kanya. The place is crowded. Baka kasi may tulak ka ng mga tao. I am just protecting the baby. Kimi na lamang siyang ngumiti, bago nag-iwas ng tingin. Naiilang man ay hinayaan na lamang niya ang lalaki. It was a very enjoyable day. Maraming rides ang sinubukan ng mga bata.
Si Emmy naman ay sobra niyang na-enjoy ang mga street foods. Kahit ilang ulit siyang binawalan ni Gray. Kesyo hindi raw ito malinis at healthy para sa kanya. Hindi pa rin siya nagpapigil. Gusto niya talaga ang mga iyon, lalong-lalo na ang pritong isaw at calamares. Tila napakabango iyon sa kanyang pangamoy. Tila nakisama naman ang munting anghel sa kanyang tiyan, dahil tila game na game siya sa lahat. Dapit hapon na nang umuwi sila. Kumain na rin sila sa labas, upang huwag na silang magluto pa ng hapunan. Salamat sa araw na ito, Gray. Puno ng sinseridad niyang turan sa lalaki, nang ihatid siya nito sa kanyang kwarto. Umawang ang labi ni Gray, ngunit bago pa siya makaimik ay naagaw ng pansin nila ang pagsabat ni Hyde. Gray po.